Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito kasi tinitignan ko, Senate urges invite BP Sara to shed light on gun allegation, no. Pinaiimbita po, gusto pong imbitahin, no. Ayon po sa magiting na congresswoman na si Franz Castro. Nagtataka ako sa iyo, Franz Castro, no. Ako nagtataka ako sa iyo, Franz Castro, no. Narinig po natin lahat na pinagtawanan lang po ni BP Sara yung allegation, no. Sabi nga ni BP Sara, ano ba meron dyan sa mountain yan? Gun store? Bakit siya mag-uwi na may baril, no? Halatang idinagdag lang, parang afterthought, eh. Di ba? Wala po akong pakialam sa pakikipag-deal nila kay Apollo Kibuloy. It's between Kibuloy, tsaka sa mga dating niyang tauhan, at tsaka sa korte, di ba? Kung hindi niyo po isasampa sa korte yan, propaganda lang po yan. Kasi, ayun po, di ba? Tayo po ay, anong tawag natin dito? Tayo po ay mamamayan na naniniwala sa batas. Di ba? Ngayon, kung tayo naniniwala sa batas, gusto natin magkaroon ng katarungan ang kahit sino pa man, wala pong katarungan sa Senado. Ang meron lang po sa Senado, propaganda. Huwag na tayo maglokohan, Senator Ontiveros. Kung gusto mo yan, na magkaroon ng katarungan yan, ikorte mo. Tulungan mo, magsampa ng reklamo. Sabi, yun naman ang sinasabi ni Pastor Kibuloy. Very willing siyang harapin sila sa korte. Di ba? Ngayon, kaya natin binabanatan tong nagsangkot, halatang halata eh. Halatang halatang isinama, afterthought na, teka muna, pwede natin siguro idamay dito si yung mag-amang Duterte. Kaya ito naman, nagkaroon na naman ng pagkakataon itong si Congresswoman Franz Castro. Ito po ang pahayag ni Franz Castro. Senator should invite Vice President Sara Duterte. If I were the Senate, sabi po ni Castro, I would invite BP Sara to answer the allegation. This is a huge allegation. Malaki daw eh. She should face the Senate and address the matter instead of beating around the bush. Yan po. No? Kaysa raw nagpapaikot-ikot sa pagsagot o si BP Sara, dapat daw maimbitahan siya sa Senado. Alam mo, Franz Castro, nabububuhan na ba talaga kayo sa mga senador? Bakit po kayong mga congressman, mahilig po kayong makialam sa Senado ngayon? Nahihinaan po ba kayo sa mga senador? Kaawa-awa naman kayo. Kayong mga senador, grabe, no? Grabe na po tingin sa inyo ng mga congressman at congresswoman. Utos-utusan na lang kayo. Miski si Franz Castro, gusto kayong utusan. Alam mo, Franz Castro, no? Hayaan mo lang yung Senado. Kaya nga kayo may kanya-kanya. Kung gusto mo, imbitahan mo, di ba? Imbitahan mo na yung kung gusto niyo sa Congress, imbitahin niyo si Vice President, tsaka Vice President ng Pilipinas yan. Alam niyo, marunong naman sana kayong gumalang, no? Vice President po yan, kasalukuyan ng Pilipinas. No? Yun, damay na damay lang po eh. Uutusan mo pa yung Senado para imbestigahan yung Vice President ng Pilipinas sa walang kawawaan. Tanong ko nga sa iyo, pinatampok ninyo na may anomalya sa confidential fund. Nagsorry ka na ba? Castro at Makabayan Blacks, nagsorry na ba kayo kay BP Sara Duterte? Napatunayan ng walang anomalya, yung COA. Naglabas na ng report. Inignore nyo lang. Pag hindi pabor sa inyo yung report ng COA, hindi nyo man lang sabihin na, sorry, BP Sara, sa pag-akusa namin sa iyo. Wala ka palang anomalya sa confidential fund. Wala lang. Di ba? Pinasama ninyo yung tao, mabuti na lang yung mamamayan. Hindi na naniniwala sa inyo. Ang tagal nyo, binanatan yung confidential fund. Sinasabi nyo pa sa mga tao na pag lumabas yung COA report, makikita nyo yung anomalya niyan yung anomalya daw, no? Nito ni Sara Duterte.
paglabas ng COA report. Lumabas na yung COA report. Walang anomalya. Nag-sorry ba kayo? Yun yung sinasabi ko eh. No? Atake kayo ng atake. Nung napatunayan yung walang kasalanan si BP Sara, hindi naman kayo nagsosorry. Ang purpose nyo lang umatake kasi. Baka maniwala yung tao. Mabuti na lang ang mamamayang Pilipino. Hindi nyo na napapaniwala. Katunayan, number 1 si Sara Duterte sa presidential survey, sa lahat ng presidential na survey. Number 1 si Sara Duterte sa lahat ng trust rating survey. Number 1 ang number 1 ang DepEd sa lahat ng agency ng gobyerno. O, dagdag pa ngayon. Bagong labas, mainit-init pa. Number 1 na naman po si Pangulong Duterte sa senatorial survey ng Tangere. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Ano yung sinasabi nyo, laos na yung mga Duterte? Bakit kayo kinakabahan na meron silang prayer rally dito sa Cebu? Hindi na po Davao to. Baka sabihin nyo, Davao yan eh. Kaya ano, alam nyo po, pinanunod ko yung taga-Tangere, yung pinuno ng Tangere. Pinapaliwanag niya kung bakit yung break up talaga ngayon, no? Kitang-kita na po yung break up ng Uniteam. At naapektuhan po yung mga baluarte nila. Sabi po, 25% ng boto ng mga Pilipino galing po sa North Luzon at saka sa Central Luzon. 25%. Kaya bumaba po yung rating ni BP Sara. Bakit? Bumaba siya sa North Luzon at Central Luzon. Pero ang malupit po nito, 45% ng boto ng mga Pilipino galing po sa Visayas at Mindanao. At ang laki po ng binaba ni BBM sa Visayas at Mindanao. Iyan ang katotohanan. Kaya po, sabi ko nga, may nagtanong nung isang araw, kakayanin ba ni BP Sara na mag-32 million? Maaring hindi. Pero yung panalo niya, kasi 45% pala yung Visayas at Mindanao. Bibiyak lang siya ng konti sa NCR, bibiyak lang ng konti sa Luzon, mananalo na si Sara Duterte. Kumpara sa kandidato na saan kukuha ng boto si Martin? Siguro dito sa Visayas, parting Leyte, makukuha niya. Saan kukuha ng boto sila Tulpo? Mag-aagawan sila dun ng iba pa dyan sa Luzon. Kaya maganda yung analysis eh. Pati po yung mga supporter, no? Pati po yung mga supporter ng Uniteam, biyak na po. Lahat, totoo naman yun. Sa makatwid, sa pagsusuri na yan, pati po mga supporter, no? Wala na po yung mataas po si BBM dati, miski sa Visayas at Mindanao, dala po ng mga Duterte. Mataas po si Sara Duterte sa Northern Luzon, dala po ng mga Marcos. Pero dahil sa breakup po, bumaba. Kaya lang, ang mas malaki ang binaba, yung popularity ni BBM. Kasi ang laki ng boto nung Visayas at Mindanao. Yun yung nakakatakot doon. Kaya yung sinasabi nila na natatakot daw si Sara Duterte na hindi endorse ni PBBM. Kalokohan po yan. Yung baka nga pag malapit na yung 2028, baka nga ayawan pa yung endorsement ni PBBM. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.